pa ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Huwag po kayong magtaka dahil babae ang nagsasalita ngayon. Ito po ang inyong si Sister Daisy na bumabati sa inyo ng magandang gabi. At sila Father Pep po at si Sister Son ay nasa isang mahalagang pagpupulong. Strategic planning na nasa Clark po sila ngayon. Overnight sila. So kami po ang anchor ngayon. Kami po ang kausap ninyo for 1 hour for tonight. Ang mga tatlong go-go girls. Friday go-go. One go-go boy. At saka sa go-go boy. So, sana po manatili kayo sa inyong mga radyo hanggang mamaya sa loob ng isang oras. So, nandito po ang aking mga kasama. Introduce yourselves. Hello po, good evening po sa lahat ng aming mga kabarkadahan. Ako po si Bernadette from Santa Rita. Magandang gabi po sa lahat po ng mga kabarkadahan kay Kristo. Ito pala si James from Santa Rita. Magandang gabi po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Sana'y magsama-sama po ulit tayo sa isang oras na masayang kwentuhan. Ito po si Karen na taga Santa Rita din. Opo, so ready na po kami for tonight. Sige po, before anything else, buti na lang pinaalala ni Brother James. Before anything else, nandito po ang ating mga hotlines. Hotline numbers po sa Sun ay 0932-462-0898, 0932-462-0898. Sa Globe naman po ay 0906-455-3177, 0906-455-3177. At ang ating text line numbers naman po sa Globe, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At sa Smart naman po, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Okay, paano tayo sa Ustream? Who would like to? Pumunta po tayo sa Ustream and then we search for Bright 91.9 Bright FM 919. 91.919. So, Dire-diretso. Ikaw na lang. baka ma-confuse sila sa akin. Sa lahat po ng mga tagapakinig po natin na gusto pong makinig online, meron po tayong Ustream. Yan po ay www.ustream.com. Then isearch lang po natin .tv. Then isearch lang po yung Bright FM 919. Dire-diretso lang po yon. At gusto po namin magpasalamat sa nagme-maintain po ng ating Connect Ka Katikista na barkadahan ka, Connect Ka Katikista. Okay, so si Sister Zon Basco. At pwede rin pala tayo makita, kung gusto nila mga delayed na makinig sa Barkadahan kay Kristo Sa YouTube sa Facebook. Yes, para marinig din ninyo kami kung hindi nyo na kami narinig ngayon. Okay, so maganda ba yung opening natin? so Na-obvious tayo. Na-obvious tayo dito. Okay, so let us start as usual with our gospel. A proclamation in the Gospel according to St. Luke. Jesus entered the temple area and proceeded to drive out those who were selling things, saying to them, "It is written, my house shall be a house of prayer, but you have made it a den of thieves." And every day he was teaching in the temple area. The chief priests, the scribes, and the leaders of the people, meanwhile, were seeking to put him to death. But they could find no way to accomplish their purpose, because all the people were hanging on his words.
The Gospel of the Lord. Praise to Praise you, to you, Lord Lord Jesus Jesus Christ. Christ. So, who would like to start sa... sige, ako daw. Sige. So, ito po ay... pasensya na po kayo dahil medyo nakasumpong yung allergy ko sa ano. Anyway, ang pinag-uusapan dito ay tungkol sa temple, no? Temple na as in the building, the physical temple. Na nagalit na naman si Jesus Christ dito kasi nga ang temple ay supposed to be ang bahay ng kanyang ama, no? It's a place of worship. Pero anong ginawa nila? Ginawa nilang, sabi niya, the den of thieves, no? Ginawang palengke, ginawang business area, ang isang worship area, ang isang bahay ng Diyos. So galit na galit siya. Pero buti na lang, no? He had the authority to be angry kasi nga yun ang bahay nila, bahay ng Diyos. Yes, He's the Son of God. He has the right. And meron pa rin isang malalim na kahulugan yan. Ang temple kasi, it is also speaking of us, being the temples of the Holy Spirit. At sa atin po, walang sino man, dahil sa dangal natin na bilang mga anak ng Diyos, walang sino man ang may karapatan na mambastos sa atin, mangyurak sa atin, hamakan tayo. At tayo rin naman, may responsibilidad tayo to keep ourselves, being the temple of the Holy Spirit, to keep ourselves worthy of being the temple of the Holy Spirit. How? Sa salita, sa isip, sa gawa, at sa pananamit. In particular, hindi ba sa pananamit? Dahil ngayon po ay alam na po ninyo kung ano ang mga usong damit ngayon na naku na scandalous na nag-uusapan namin kanina, no? Lalo na pag nasa jeep ka. So it's unbecoming of being the temple of the Holy Spirit. So paalala lang po sa ating mga Kristiyano, no? Na alagaan po natin ang ating dignidad bilang templo ng Espiritu Santo. Okay, yun lang po. Who's next? Okay. Ako po, may gusto po akong i-share sa gospel na to. May pari po na nag-ask sa akin. Sabi niya pong ganyan, may masama bang place? Sabi niya po sa akin. Tapos nag-isip po ako, masamang place? Sabi ko pong ganyan. Tapos siguro po yung mga kuta ng mga drug pusher, o kaya po yung mga pumapatay. Siguro po ganon, sabi ko pong ganyan. Pero wala po akong alam na specific na masamang place, sabi ko pong mga yan. Sabi ko pong ganyan. Tapos po, di ba po, magiging masama lang yung isang lugar, depende sa mga taong nananahan dito, sabi ko pong ganyan. Exactly, sabi niya pong ganyan. So, palagay mo ba, sabi niya pong ganyan, yung simbahan, mabuti bang place, sabi niya pong sa akin. Tapos, opo, sabi ko pong ganyan. Syempre po, no, doon po tayo nagsisimba, tahanan po yun ng Diyos, nandun po yung Blessed Sacrament, sabi ko pong ganyan. Tapos, ano po siya, umiling po siyang ganyan. Bakit po, Among? Sabi ko pong ganyan. Tapos sabi niya ganyan, alam mo ba, sabi niya pong ganyan, di ba sabi mo kanina, kapag yung mga nananahan dito, parang masama, magiging masama din yung place. Okay, ngayon po, sabi ko pong ganyan, no? Sabi niya po sa akin, kapag ba may immoralidad sa isang lugar, sabi niya pong ganyan, di ba masama yun? Sabi niya pong ganyan. Tapos yung po palang gusto niyang i-point out doon, kasi po, di ba, yung iba pong mga kabataan, ginagawa na po nilang dating place yung yung simbahan. Yes, totoo yun, ang cathedral. Opo, tapos Lahat ng simbahan. Oo. Opo, tapos hindi pa po sila makontento doon. Yung iba po, kapag po gabi, ganyan, doon pa po nila dinadala yung mga pinapatay nila within the vicinity Kasi of madilim church. yung premises usually. I mean, Saka, Yes. mga fetus, di ba? Doon nila dinadala sa mga, kailan lang, may dinala sa cathedral daw, sabi ni Monsignor Eugene. Yes. So, yung point niya po pala doon, nasa sayo kung paano mo siya i-view. Kahit na sinasabing sacred at holy place siya, kung yung mga ginagawa doon, for Ay, example, hindi, immoralidad, ay hindi, yun po, no, hindi katanggap-tanggap. Siyempre po, no, holy place, pwede pa rin palang pamahayan ng mga evil spirits din. oo. Kaya nga, di ba, there's such a thing as desecration. Yes. Kunyari, yung Nade-desecrate. simbahan, may nangyari doon. Like, saan ba yun? In Latin America yata. Nung pinatay si Archbishop Romero. Di ba? He was saying mass. So, for a long time, hindi sila pwedeng magmisa sa loob ng simbahan. Kailangan may rite muna. May rito, cleansing. Yung Archbishop lang ang pwedeng
mag-rito nun. Yes, siya yung pwedeng magrito para may right of purification yata yung tawag. Oo. So, hindi porket simbahan yan, maayos lagi. Kasi pwedeng, yun nga, may pinatay, may kung ano man yung pinagagagawa ng... Oo. Kuminsan kasi, out of kahihiyan, hindi mo sasabihin eh. Yes. Kahit alam mo, kunyari, yun nga, yung sabi ni Sister Day, may fetus, may kung Oo, anong tinapon ano. doon. Hindi mo ni-report sa pare o kung kaninong authority o di kung ano-ano yung namamahay doon. Kaya nga. Yes. At sa kagaya ng po nung sinasabi nyo, no, yung pong temple na tinutukoy dito, yung katawan po natin. So, naalala ko lang po yung kwento nung isang kaibigan ko. Sabi, nung po kasing minsan, parang emote-emote, ganyan, syempre kabataan. No? Sabi niya po sa akin, wala kang karapatan na nakitilin mo ang iyong buhay. OA mo naman. Sabi ko ganyan, hindi naman ako magpapakamatay. Sabi ko ganyan. Pero kidding aside po, no, dahil po temple nga po ni Jesus ang ating katawan katawan natin. natin. So, hindi, dapat respetuhin po natin yun. Hindi po natin kikitilin ang sarili nating buhay. Oo, ingatan Kasi, natin. without Him, wala naman po tayo. Oo, Hindi naman po pwedeng parang mushroom lang ba na tumubo, ganun-ganun na para lang. tayong kabuti, Opo. Para tayong mga hito na singaw. Yun po. Tayo nilikha with all our dignity, made in the image and likeness of God. Yes. Tapos biglang-bigla babasusin mo yung pagkatao mo. Opo. No? Kaya alam nyo, speaking of the pagiging sagrado ng simbahan at ng misa, we are holding something sacred sa simbahan. Si Tito Dan, my husband, siguro may mga nakakitang nakawitness nito. Nagmimisa si Father Mon Torres. That was a long time ago, no? Biglang-bigla, habang nagmimisa si Among, may kuha ng shot sa kanyang ganon. Picture ng picture. Hala. Oo. Tapos, hindi kontento sa malayo lang. Lumapit, as in, nandun sa harap ng altar, habang nagko-consecration si Father. My husband really got so mad. Mahihain si Tito Dan. Nandyan siya sa tabi ko, no? Anong ginagawa nito? At anong ginagawa ng mga Ganon siya eh. So, ako naman nakatingin lang. Aba, nandun na sa harapan ng altar si Tito Dan. Alam mo, kinwelyo niya. Oo. Sa kinwelyo niyang ganon, narinig daw ni Father Mon, kruk, gumanon daw yung mudo niya. At talagang, kinaladkad yung tao, doon palabas, dinala sa munisipyo. Sinabihan siya, hindi mo ba alam na sagrado yung misa? Ganyan, ginagawa mo yan sa loob ng simbahan. Ay, galit na galit si Tito Dan. That's how he respects the simbahan. Hindi naman siya nakilala ni Chester, no? Oo. Kasi si Chester, mamaya kwento namin na nung installation, Sister Day. Si Chester rin gumawa nun. Ay, hindi naman. Gumanon din. Hindi pa naman. Medyo malapit na. Pero planado po kasi yun. Diba, yung kinukwento ng maraming nakasaksi, maayos daw yung installation. Oo naman. I was there. Na-witness ko Tapos kasi for the first time yata, basta may nagkwento sa akin, teka, sabi nila, ang daming pictures na lumabas. Parang hindi man daw nila napansin yung mga photographers. Tsaka wala yung mga Klieg lights, di ba? Usually may mga... yung mga parang disrupt, studio. Parang studio, di ba? Kung minsan may kinakasal, kung ano-anong lights. Ano yun no? Pero nung installation, walang ganon. Di ba? Yung lights lang natin, yung solemn na solemn. Kasi planado po yun. Dahil yung pagplano ng liturgy, syempre, yung buong archdiocese, kumilos. Tapos nung dinidiscuss, syempre, very solemn yun. That doesn't happen every day. Of course. History yun. Madalang. Tsaka yung mismo rito ng installation, yun, very solemn. Nandyan yung nuncio, nandyan yung ilang cardinal, tapos 38 yata yung mga obispo. The fact na may ganyan na assembly, dapat maayos. Tapos yung mga tao din na nagsisimba, tapos lahat ng kaparian natin, 168 yata yung 180 plus 180 plus na pare. Guest priests and Pampanga clergy. So yung challenge, para extra challenge, siyempre, para sa committee at that time, parang nightmare. isang napakalaking event,
paano pa nanatilihin yung Yung pagkasolemn, pagkasagrado. yung pagkasagrado. Correct. Mhm. Kasi, kunyari, gusto natin maraming taong makasaksi, pero hindi rin naman pwedeng magmumukhang palengke. Of course. Yun, in place na po yung... So, bago yon kaya ganun yung hitsura at walang photographer ng mga pakalat-kalat kasi nag-seminar po. Yun. Before, Naku, 2 weeks before, Yes. nag-seminar. So, na-orient sila, Galing, ang no? liturgy ay sagrado. Hindi yan Kodak moment. Oo naman, no? Yung mga selfies, tsaka Yes. dyan, no? So, Yung kahit- mga groupie-groupie. Kahit anong nangyayari, kahit sabihin mo ng once in a lifetime yan, ano yung priority? Yung makakuha ka ng good photo, good shot, o yung liturgy mismo, naturalmente, Siyempre, yung liturgy. liturgy. Oo, yun So, ang- na-orient naman po yung mga photographers na may resource person kami talaga na nag-orient. Practicing Catholic, pero professional photographer. At ang taray niya, mataray in the sense, kahit professional photographer niya, hindi niya isa-sacrifice yung Yung liturgy. Kasi, yun nga, balik sa gospel, it is a sacred place. Tapos kung ano yung gagawin mo doon, isang sagradong rito, isang sagradong liturhiya. Oo, no? Hindi yun nga, hindi Kodak moment, hindi shooting. Oo, Hindi po tayo nasa studio at hindi po ito taping. Hindi pictorial. Hindi pictorial. Oo, no? Kaya nag-proceed naman ng maayos yung liturgy. Tapos yung challenge lang doon kasi walang extra lights. Kasi pag nag-extra lights tayo, distraction din yun eh. Oo. Totoo. Tapos, di natural light lang inside the cathedral, kung ano yung ginagamit everyday, yung mga photographers yung nag-adjust. Tapos, bawal din yung flash. Oo, kasi nakaka-distract. Distraction yun. Oo. So, kahit siguro nung una, may mga nagsasabi, masyado namang maselan, masyado But that's what it takes Pero, para ma-maintain yun mo nga, yun. ano yung pipiliin po natin? Magseselan-selan tayo? O magiging malapalengke yung ating sagradong... Nakakahiya yun. Nakakahiya. Nandyan ang kardinal, nandyan Yes, yung yung nuncio, nuncio. nandyan na ako. So, Ah, baka okay. sabi namin, Nandyan si God. kahit na naman po nandiyan si Oo. God. Kaya yung nagbibiroan kami noon, ano nga ba tayo? Yung mamumulis ba tayo pag may haharang-harang? Kasi hindi mo maiiwasan eh. Yung mga hindi na-orient, baka, pinakiusapan naman pong maayos. Yun nga, si Chester yung excuse me, urong. Talaga, siya yung Excuse police. me, urong. Yes. Yan, si Bernadette. Oo, nakita ko nga, takbo na Si takbo. James. Pag ganyan-ganyan yung sila. mga nasa labas. Oo. Talagang kailangan kasi yung order. Tsaka yung nakita naman natin, yung mga nasa loob, nakita ng maayos, kahit yung mga nasa labas, Kasi nasyahan ako din. nakita ko yun eh. So, hindi tayo palengke mode. Pati yung mga naghihintay na kasama ko sa labas. Yes. Nung hinintay munang pinapasok, Yes. bago talagang pumasok. Wala yung siksikan tulakan, Yes, walang yun po, ganon. yun po. It was so well Kasi, well done. naisip po natin, syempre, kunyari, nakaupo yung mga obispo, nakaupo yung mga Tapos ang ingay-ingay pare, sa tapos yung harap, magugulo din. Oo, Tsaka syempre. magsisiksikan pag magulo. Tsaka hindi rin tayo makakapag-participate ng maayos sa liturgy. So yun, going back to the gospel, may appropriate Time naman for kasi everything. for appropriate time, may appropriate Place for everything. Kung gusto nyo mag-Kodak moment, ayun, pagkatapos naman po ng misa, hinayaan naman natin silang mag-picture-picture, okay lang, mag-photo op. Pero tapos na. Yung sagradong parte, tapos na. So, yun nga, back to the gospel, hindi lahat ng Gusto mong gawin. Pwede mong Oo. gawin kahit saan. Oo. Yes. Pero nakakalungkot lang dahil meron tayong dichotomous na ugali, yung napaka-holy na, ay, si Apong Seto! Ay, nandito po yung ating surprise guest, si Apong Seto, lungab ko po. Balaos ko. Alayo po, Among. Ay, gani ko po. Ay, sandali. Ay, Meron po Kenny ko. tayong Special guest na guest surprise. for tonight. Naku, tuwan-tuwa po kami dahil na-surprise kami. Na-starstruck na naman tayo. Ang pinag-uusapan po namin, ay mag-greet muna si Apong Seto. Ay, naman. Oo, naku. Talagang very faithful kayo, oh. yung pare, nahuhuli. O kaya, matrabaho. So,
we greet Father Pep dahil very busy yan, no? Opo, busy po At sila. hindi ko sinabi sa kanya na ako so-surpresa ko sa Naku, kami rin po Hindi, na-surprise. ako pala na sorpresa sa iyo. So, good evening po at anong pinag-uusapan ninyo? Tungkol po sa gospel, Apo Seto, yung temple. Temple. Yung nagalit po si Jesus dahil nga ginawang parang business area ang temple, palengke. Ginawang palengke. Tapos, Yan. Kailangan natin ng sacred space, ha? yes. Na sa buhay natin, hindi lahat ay komersyo, business. Bigyan natin ng spasyo, bigyan natin ng lugar ng Diyos sa puso natin. Yun ang panawagan nitong gospel na ito. Opo, at saka napag-usapan din po namin na tayo po ay mga templo ng Espiritu Santo. Oh, that's correct. Oo. Kaya pagka All Saints Day, pinupunta natin yung patay doon sa sementeryo. Kasi yung mga katawan opo. natin, templo ng Espiritu Santo. Opo. They call that sacred ground, no? Opo. Holy ground. Opo. Na ngayon ay pinapalitan ng pangalan niya. Pangalan ngayon yun ay Memorial Park. Sus Maria siya. Ano po dapat? Kaya Campo Santo. Wow, nga Holy naman. ground, di ba? Yung sa chapter 3 yata ng Genesis. Opo. Exodus. Mhm. Papastol ng tupa si Moises. Opo. Nakita niya yung isang halaman na liliyab pero hindi naman natutupok. Burning bush. Burning bush. President Bush. Burning bush. At sabi ng Panginoon sa kanya, alisin mo yung sandalyas. Dahil nakatayo ka sa lupang sagrado. You're standing on holy ground. Holy ground. So we are temples. Opo. Tayo yung alikabok eh. You are dust unto dust. But we are holy dust. Oh, yun. We are Holy ground. dust. Ang ganda Holy pakinggan. Sarap Oo pakinggan. ba? Das o nga, no? Holy dust. Hindi tayo dust ng pinatubo. Hindi tayo anular. Ang ganda, no? Holy dust. Ang sarap pakinggan. So, Holy pag namatay ground. pala ako, yung mga uod, holy Oo. uod. Holy uod din. Oo nga, no? Ano? Oo. So, yun po, no? Yun ang pinag-uusapan po namin ngayon, Apong Seto, na ang lahat ay may dapat nilalagay sa lugar. Kaya lang po, kung minsan nga, nung dumating po kayo, pinag-uusapan natin, sana po kung anong behavior ng mga tao sa loob ng simbahan, ganun din po sa labas ng simbahan. Kaya mayroong dress code. O, yan nga po. Yung dress code, hindi strict to yung pare. Tama yung ginagawa niya. Opo. Kasi pupunta ka din, naka-short, naka-bathing Ayun. suit. Yun. Holy ground ka eh. Holy ground now, they are desecrating the holy ground. Opo. So, dress code, ano po, tandaan niyo yan. Opo. At saka, walang nagde-date sa loob. Ginagawa pong rendezvous, meeting place. Ayun. Eyeball, yung mga kabataan, ganun ang tawag nila, eyeball. Ayun po. So, ang isa pa pong ngayon, topic ay tungkol sa si Mama Mary, ano ba yan? Presentation, no? Of Mama Mary, the presentation of the Blessed Virgin Mary. So, ano po yung ma'am, how will you explain that po, Apong Seto, yung what is the story behind the presentation of the Blessed Virgin Mary po? Dito baliktad, presentation of Jesus. Opo. Mayroon yung Pebrero. Opo. Ito, it is Mary. So, si Santa Ala at saka si San Joaquin ay inoffer ang kanilang the only child also sa templo. Kaya, special si Mary, no? Siya ay gift ng matanda na rin sa Santa Ana sa Oo nga, pero- San Joaquin. Kasi itong Mary ito ay magiging temple din ni Kristo. Yun. So, oo the nga. body of Mary is a tabernacle. Tabernacle. The first The tabernacle. first Oh, the tabernacle. first tabernacle. And Jesus is the Blessed Sacrament. Ay, oo nga, tama. Kaya nakatugma pala sa Tama-tama, gospel. no? Yung feast of the Pero actually, presentation. may another reading po for, Sige. yung Today? binasa natin na gospel, yun yung for the Friday of the 33rd Oh, 33rd. week Week. in ordinary time. Pero yung for the feast, there's another reading for that. May ibang Pero reading. medyo tugma naman. Oo naman, kasi nga sabi niya, kung seto, siya ang templo, Opo. siya ang tabernakulo.
Ayun, no? So, at least po, May Museto, monopolize ko, magsalita naman kayo. Ay, kanina pa po kami dumadaldal. Salita kayo. na speechless. Opo, Kilala kayo. kanina pa po kami dumadaldal. Karen. Oo, natatandaan ka. oh. Opo. Remember, ikaw man. James. James. James, ikaw. Si Bernadette. 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 Ko. Ako po, Museto, natatandaan niyo. Hindi kita kilala. Naku, yesterday. Ini-istorya ko nga po si Danny nung talaga nagalit siya. Minsan nagsisimba po kami, Puseto. Tapos may nanggugulo kay Among Mong habang nagmimisa. Talagang ang ginawa po ni Danny, pumunta sa harap ng altar at kinwelyo niya yung kinaladkad palabas yung Medyo handicap. alin po yung tao. Parang po Medyo. ano siya, stalker. Tagahanga daw po ni Among Mon noon. Opo. Yung parang every wala pa angle. with viral hanggang ngayon. Baka hindi lang po nyo alam, mga secret admirer. Isa na po kami dyan. Hanggang ngayon po. Wala, pumunta sa altar sa akin eh. Baka po mabagsik yung mga Oo. taga-proto. Parang, Hindi gusto sabihin, general. General nga, opo. Yun ay, kung na special. Yun nga Yes. po. You can be sure of that, Puseto. following proper decorum. Yes, so diba? Hindi kailangan si Chester. Oo, no? Hila. Oo, ayun. So, siguro po, Go back. Opo, meron po tayong music for the first half po, Puseto. Sabihin natin kay Kuya. So, let us listen to the music na nakatugma sa ating gospel for today. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they, refreshed by springs and by rain, when dryness daunts and scathes. Behold my shield, my King, and my God. Lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake 1,000 other days anywhere, if I can spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King, and my God. I
babalik po tayo sa ating barkadahan kay Kristo at mapalad po tayo. Tuwan-tuwa kami, natangtide kami kanina sa pagdating. Speechless. Sa pagdating, tumayo kami sabay-sabay. Sa pagdating na sorpresa nating special guest ngayon, si Apong Seto. Naku, ang tatay ng ating simbahan sa San Fernando, sa Pampanga. Kami po ay nagagalak na nandito po kayo, Apong Seto, at hindi po kayo nagsasawang namamasyal sa ating barkadahan kay Kristo. So, saan na tayo ngayon? Ano ba yung topic natin kanina? Presentation ng Blessed Virgin. Dahil siya rin ang naging unang tabernakulo. Yes. No? Dahil siyang nagdala sa sinapupunan niya ng ating Panginoong Jesucristo, ang dala sa kanyang sinapupunan. So, ang sarap yata ng feeling na gano'n, ang pribilehiyo na ikaw ang maging tabernakulo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung sa bagay po, ako, naging nanay na ako. No? Kaya, yung pagdadalang tao ay isang para sa akin, no, sagrado din na pribilehiyo, dahil ang taong nilalang ng Diyos ay pinagkatiwala sa iyo, sa iyong sinapupunan, na someday pinapangarap mo na ang batang yan ay magiging Kristo din, no? Makikita din ng mundo si Kristo sa anak mong yan na iluluwam sa mundo, na you give birth to that child sa mundo, no? So, ano pa po ang pwede niyong masabi? Siguro sa templo ay another aspeto ay ang importansya ng panalangin, no? So, tayo templo ng Diyos at tayo ay meron tayong bilang isang komunidad Kristiyana, mananalangin tayo bilang isang community, yung bawat linggo. At panahon na tayo ay maghanda sa pagmanalangin sa Adviento. Opo, One malapit Sunday na na nga. lang. Last Ito Sunday na lang, sa Sunday na yung 23. Christ the Opo. King, no? Oo, Christ the King after that first week of Advent. So, Advent ay panahon ng pananalangin at paghihintay sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo bilang ating tagapagligtas. Kaya, ang tagal nang naghihintay yung mga Old Testament, no? Hanggang naghihintay pa. Ay, ako din po Tayo, ating pananampalataya, dumating na nung Pasko. Totoo po yan. Kaya tatlong pagdating ni Kristo ng Diyos sa atin. Una, dumating na siya nung siya naisilang sa sa Belen. Yun historical birth niya. Pangalawa, darating pa sa last judgment. Pangatlo, ngayon din ay dumarating. Sa ating pagtalakay ngayon, nandito sa atin ang Panginoon sa Kristo. Sabi, whenever 2 or 3 are gathered in my name, He is here. So, maski na hindi natin nakikita, nandito. But we have to believe that, no? I believe. I do believe. We feel it. Whenever I 2 can or 3 are feel it. gathered in my name, I am in their midst. Oo. Huwag nakakalimutan natin yan eh. So, tatlong pagdating pala po, ano? Pangatlo, oo. Opo. Pero yung dalawa kayan ay nasa maray sa kasalukuyan. Opo. So, meeting place of past and present ay future is the present. Kaya, Oo nga. kaya sabi ni San Agustin, there is only one kind of time. No? The past is the how is that? Sabi niya, there is only one time, the present time, yung past Kasalukuyan. time that was present before. Yung ano? Yung dumarating Was the present ay darating ay magiging present. Tomorrow. So sabi niya, there is only one time. Oo naman, ano? Yung present. Oo nga. Saka, di ba sinabi niya sa atin na talagang ang oras na talagang may control tayo ngayon lang eh. Yung present. Oo, kaya kailangan pagbutihan natin. Totoo nga yun, no? Tama. Dalawang klaseng time naririnig niya yung chronological time at saka yung tawag nilang Kairos, no? Kairos. Kairos means the Lord's time. The Lord's time. Yung chronological, yung tugma oras sa ng kalendaryo. relo. Relo, Kasi opo. temporal time, Monday, Tuesday, o alas 7, ganyan.
Yung Chronos, meaning to say, it's the time of the Lord, it's coming of the Lord. That is meaningful. Eschatological. Eschatology. Ay, tama ka. Ang haba niya, Eschatological. Kairos. Yung Chronos ay temporal yan. Temporal. Yun namang Kairos, actually it means opportunity. Ay, ganun pala yun. Opportunity. Yeah. This is the time of salvation. Ay, di ba? This is the time the Lord has chosen. Opo. This This is the day that the Lord has made. So that time is not Chronos. It is Kairos. Kairos. Ako, ang dami nating natututunan. Para tayo nagsiseminar. Oo. Yun, no? So, time is gold, no? So, yung present palagi, ang meron nga tayo naman magagawa eh. Kasi wala pa yung darating. Tapos na yung past. Wala na. O, Hindi ngayon mo na na. mababalikan. Kaya don't worry about the future. Let tomorrow worry about itself, sabi sa Bible, di ba? Ako yun ang kagad ko sinasabi bilang lola. Minsan nagiging anxious ako sa mangyayari sa mga apo ko dahil sa nakikita kong nangyayari ngayon sa mundo. Ang gagawin ko na lang, wala pa naman yung tomorrow, sabi ko. So ngayon, may gagawa pa ako ngayon. So yan, inaantabayanan ko sila, inaalalayan ko sila. Every time na magkita kami, yan, tinuturuan ko rin siya. Siyempre, katekista yung lola nila. Have faith and hope, Sister Day. Kung hindi ako mabuting katekista. At saka, merong good and bad effect yung bagong technology. Ay, opo. Yung, Opo, Father. yung iPad na yan, yung cellphone na yan, yung TV, internet, ay maraming mabuting bentaha, pero marami ring Masamang dulot. marami ring temptation yan, masama. Hindi Halimbawa, filtered eh. sisira yung personal relationship ng pamilya. Opo. Their idol is the iPad, the computer. Yes. Panay na dyan, minsan di kumakain. Panay na, kaya television, panay dyan. Kaya nasisira yung personal relationship ng tatay, nanay, anak, tingnan niyo ay parang kakain dyan sa mag-day out sila sa dinner or lunch. Pero kanya-kanyang tirada. Pupunta sa sulok isa. Hello. Yung isa naman, click. Walang Wala nang union conversation. Saka yung quality time. Wala na yung union of Bonding. mind and heart. Kumakain ka ngayon, naisip mo yung pinopone mo kung ano. Opo. Kahit sa bahay lang Facebook, po. Apong seto. Hindi kumakain na mag-sabay-sabay. Or kung minsan magkakasabay po, pero nakayukulat sila sa nakayuko kanilang sa cellphone. cellphone. Meron po akong kakilala na nakakwento nung nandun kami kinapong Ambo, taga Manila po. Sabi, ang kanilang patakaran sa bahay, once na dumating daw po sa bahay ang mga member of the family, yung iniintriga nila yung mga gadgets nila sa kanya. They will only use them before they go out again. Pero while they are in the house daw, siya ang may hawak na mga gadgets. So yun, at least nakakapag-banding sila. May disiplina. Meron po. Kaya effective Kasi, naman. Sabi nga nila, it's good to possess things like this, but do not be possessed by them. Opo, Kaya yun. pagka naging slave ka na ng gadget, Wala na. ka na. Hindi ka na nakafocus. Yun. Kaya you should be studying for tomorrow is exam. Oo. You are the slave of your cellphone or what. Yung iba they get married through the cellphone, Ay, opo. Oo. They are courting. Yun nga eh. Virtual presence. Kaya later on, yung kanilang relationship virtual. Ganun po. Yun na nga eh. Physically present. Mechanical. Emotionally and mentally Wala absent. na. Minsan nga po, nung sem break, nagbakasyon po yung anak ni Dayan sa akin, Apong Seto, yung apo namin. Tapos, may dala-dala siyang gadget. Tapos, tinitignan-tignan kong ganyan. Sabi ko po sa kanya, Shui, I thought you miss me. Why are you playing with your, Tapos, biglang-bigla po, binitaw, ay Lola, I love you, I miss you. Okay, I will not play with this anymore. Sabi, tinago po niya ako, Seto. Yes.
nalaman niya? Opo, tinago niya. Hinag niya ako, nalungkot siya. No, Lala, I miss you. I will not play with this anymore. At talagang hindi na niya pinaglaruan. When you go to the office, that's the time I will play with it, sabi niya. Iniiwan ko pag pumapasok ako dito. The whole sem break, nasa akin siya. Kaya tuwan-tuwa naman ako. Na-control ko pa. Meron bang, oo nga pala, yung mga texters. Text. Meron po tayong texter from 5136. Pakibati po si Ate Sabrina. Pakisabi po huwag pababayaan si Bea. Salamat po. From Rena. Si Bea daw, huwag pabayaan. Meron pa ba? Isa pa lang Okay. po. Isa pa lang po. Sige. O baka may sharing pa kayo. Binabati natin yung sa Presidio. Sa provincial provincial jail. jail. Ano po, Opo. ako nag-mission dyan last parang July yata. Oo. Ay talagang lahat ay nagsisiba. At they are listening to our program. Opo. So, kamusta po kayo dyan? Good evening po sa lahat Magandang nating gabi mga po. kapatid sa Presidio, sa provincial jail. Ayun. So, may mga balita ba tayo, mga activities sa parokya ninyo o mga darating na mga events? Christ the King. Ayan. Oo, yung Announcement na mga plans tungkol sa Christ the King. Anong oras magsisimula yata tayo ng alauna with the Holy Hour sa St. Jude Parish. Tapos, St. Jude. Opo. Tapos may Tapos? procession. And after the procession, 3 p.m. ba yung misa? 3 p.m. sa Villa del Sol. So, yun po yung ating Archdiocesan celebration ng Christ the King. Yan na po ang huling linggo bago mag-Adbiento. Wow. Kaya sana magkita-kita po tayong lahat, yung mga sa mga parokya at mga organizations. Mga youth, mga hindi na youth. Mga nayuyut. Mga nayuyut na. At heart. Nayuyot yun. Kami yun, nayuyut na kami. Ayun. At saka, yun na nga. So, speaking of Advent, no? May narinig akong minsan na sinyer po ni Cardinal Tagle. Nag-attend ako ng Advent recollection na noon. Sabi niya, Advent should always be every day. Sabi niya, hindi lang yung particular time na between the ordinary time to Christmas season day. Sabi niya, it should always be practiced every day and celebrated every day. It's always a preparation each day. It's an awaiting each day. Sabi niya, kaya dapat nga daw everyday Advent season, sabi niya. Oo, waiting season. Doon nga sa eschatological na yan. Yun. O meron ka pa bang idadagdag? Pagbalik naalala ko lang kanina, babalikan ko po yung gospel, yung temple na sinasabi natin. Aside from the physical temple, kasi kanina pinag-uusapan natin yung ating conduct, yung deportment. Dapat yung paglilinis, hindi lang paglilinis ng simbahan na physical, pati yung paglilinis ng ating kalooban to find the sacred space within us. Connected din po yun sa Advent, no? Kailangan kasi paminsan-minsan may paglilinis din tayo at hinahanap din natin yung ating sacred space within. Being vigilant, no? Opo. Si Apong Seto may sasabihin. Excellent. Kailangan ay before Christmas, Advent ay punta tayo sa mga sakramento. Sige po. Mangungumpisal tayo para maisilang si Jesus sa puso natin, ha? Eh, Ay, ang ganda. baka yung ating manger puno ng sukal. Garbage. Puno ng marumi. apsang. Yung ating kaluluwa, puso. Kailangan ay mahimlay ng mabuti si Jesus ay dahil we prepared, we waited for Him, ay at tayo ang mabe-bless, no? Tayong mabebendisyon sa kanyang pagdating. Oho. Yung confessions na na-mention ni Your Excellency Aposeto, no? Ngayon, sinasabi nila dumadami yung nagko-confess. Oo Kasi nga, through napansin the ko. example of the Pope himself, di ba nung before Holy Week, nung Lenten season, sabi ko, kasi sa Social Communications Ministry, nagmo-monitor po talaga kami ng sinasabi ng Pope, ng mga obispo. Sabi ko, tingnan mo,
yung mga catechesis niya before, 1 week, 1 sacrament. Aba, pag-apak ng Lent, every week, yung regular na catechesis niya, pero paulit-ulit yung confession. Oh, yun Sabi na, ko, no? ang galing Oo nga naman, this is the time to do that. And also, siguro, feeling ko ngayong Advent, gagawin din siguro niya. Tapos may question, may nagtanong yung catechesis niya, is it the responsibility of Catholics to go to confession? Ano yung sagot niya, Bernadette? Nakalimutan mo? Sagot po niya, hindi responsibilidad. Ito ay karapatan. Ay, sabi ko, karapatan. parang it is the right. Kaya gamitin mo So, yung kailangan karapatan sa mo mga yun. pare, di ba, nag-ano siya Dapat available talaga yung pare. Nagpabukas siya ng one church per diocese na may 24-hour confessions daw. At Talaga? nung Lent, may vigil tapos may confessions. Ako si computer literate. Sila po talagang up to date sila. Unload yan. Pero kami talagang nagugulat kami, wow, ano na naman yan? Tsaka, nag-confess yata sa ordinaryong pari. Ay, opo, kasi nakipila yata. televised yata or Oo. nakita namin may photos kami. Oo. Lahat sila nagpapa-confess. Kasi ginawa niyang example talaga. Kanya-kanyang confessional. Lakad siya. Kasama niya yung master of ceremony niya. Oo. Biglang nataranta yung kanyang kasama. Bakit? Kasi imbis na dumiretso siya sa confessional, lumihes. Anong ginawa niya? Lumuhod siya sa isang Wow. confessional. So before he went to confession, siya nag-confess muna. Sabi ko nga, he was not, he didn't have to do that. But he did to show it as an example. To give an example. Pero yung biro ano? namin, nung lumalapit kaya si Pope Francis Nanginig dun sa siguro pare, yung ano pare. Hindi narinig ng pare yung Atake. Nanginig. ano po? nanginig po, aposeto. Oh, it's like Jesus Christ confessing to you. Oo nga, no? Yung parang Paano? nagpapabinyag si Jesus kay John the Baptist, ano? Oo. Oo, Mahirap no? yan. Ano kaya ang feeling, ano? Biro mo narinig niya Siguro yung kasalanan ng gusto Pope. mong lumiliit. Opo, among ano? Diyos Kasi ko. every 15 days daw po siya nang umpisa. Oo nga, every 15 days. Kaya sabi Medyo niya, linis-linis niya, no? pero Sabi nila si Pope Pius the 12 every day. Everyday Sa po. Franciscan. hindi ako magtataka. I read that. Wow. Naku. Because nasa scripture, even the just man sins 7 times a day. Ay, oo. Oh, nasa Opo, nga naman. opo, tama. Kaya may, Ecclesiastes ba yan? Or what? Oo. Kahit sa isip lang kasi magkakasala ka eh. opo, kasi kaya tayo may examen. Siguro yung examen niya, instead of examen, he goes to confession. Confession na lang, oo. Oo Pero ang naman. linis-linis nila, no? Busilak. Yeah. Ay, naku. Paano kaya ang feeling ng nagdidinig ng kasalanan ng Pope? Saka siyempre, yung confession na yan ay very basic yan. Siyempre, Opo. how can we influence other people kung Opo. we are not connected with God, no? Opo. Hindi natin, as si Pope Paul VI ata nagsalita, you have no right to speak in the name of God if you are not Clean. if you are not united with the will of God. Oo nga naman. Kaya, Correct. Totoo. State of grace. Delikado yan sa pare. Dahil sila ay humili ng humili. Oh, tapos, Baka Lucas talking. hindi connected. Hindi kami connected. Ay medyo delikado. Delikado. Well, that is a reminder to us na Talk, walk the talk. Kami sanang humili ay gagawin namin ang sinasabi namin. Opo. Ako nga po, Apong Seto, pag nagbibigay ako ng talk, pag ginagawa ko yung module ko, isi-seminar ko muna yung sarili ko eh. Isi-sync ko muna. Isinisync ko muna sa aking sarili. Tinuturo ko muna sa sarili ko bago ko i-share sa iba. Opo. Kasi, magkakaskade yun eh. yun na nga eh, para kang hindi makatotoo pag hindi mo muna in-apply sa sarili mo eh. No? Kaya yun, maganda po yung sinabi ni anang ating Archbishop no, na talagang dapat nga you walk the talk. Kasi hindi ka magiging makatotoo yung kumbaga parang naririnig mo si Jesus, you hypocrite. Di ba? Di ba ganun ano? Kaya nga, so sa buhay mo ang iyong pananampalataya. Yun ang sinasabi nila. Okay. Practice what you preach. Exercise in mindfulness, no?
Oo, may tunuro nga po, narinig ko yung practice what you teach. Sabi ni Bishop Pambo nung dumaan siya sa assembly ng mga catechist noon po, hapong seto, noong September. Sabi niya, teach what you, believe what you read. Tapos, teach what you believe. Tapos sabi niya, practice what you teach. Sunod-sunod yun. Yun ang Kompleto. Opo, kompleto po yun. So, tinandaan ng mga katekista yun. Challenge sa kanila yun. Practice what you teach. Ayun. Isa puso at isa buhay. Kaya nga no, dapat, sabi nga ni Archbishop Romero, nung buhay pa siya, sabi niya, be careful how you live your lives. You may be the only Bible that people may Ay, read. that's true. That's true. So, ako tinatandaan ko yung sinabi niyang yun So, dapat nasa buhay mo yung iyong tinuturo at binabasa. Meron pa tayong wala na. O, meron po, siguro, May- parang, Siguro, Sister Day, paalala, may umiikot po na Ay, okay. fake priest sa ating archdiocese na hindi lang po dito sa atin, galing na rin siya. Kasi yung mga nag-comment kanina, galing Archdiocese of Manila. Talaga? Tapos may mga notices from Pasig. So, from Imus din. Matagal na, ilang Talaga, taon pati na sa daw Imus? So, hindi po natin sasabihin yung pangalan on the air. Kasi syempre, pwede po ba natin sabihin? pwede na po ba sabihin? Pwede. Sabihin mo daw, sabi niya. Yung nagpapanggap po na pare, kung minsan Monsignor yung tawag sa kanya, tapos kung minsan Reverend Father Mark Robinson Bunag. Sinasabi, galing siya sa Our Lady of the Angels Mission Center, Catholic Church of the East Philippines Incorporated, or Apostolic Prefecture of St. Paul. May nakita akong website nila, parang sinasabi, part sila nung yung mga Eastern churches, di ba? May Orthodox. Eastern Orthodox churches but in full communion with the Catholic Church. Yung mismong ordinary nun, sinasabi, hindi daw. So hindi talaga So, hindi siya talaga. pare. Kasi talagang meron definitely. naman po talaga tayong churches na Eastern Church, di ba yung Syro Malabar, yung may Catholic pa rin yan Pero yung mismong ordinary nila, sinasabi, hindi daw siya kasali, kasama. hindi siya. May nagsabi, parang aglipay o hindi ko alam Medyo murky yung kanyang history. So, kung may nag-o-offer po sa atin na magmimisa sa ating mga bahay-bahay, kung hindi po natin talaga siya kakilala na tunay na pare, careful po tayo. Ang unang gagawin dyan ay dalawa. Una, kung yung sinasabi niyang Prefecture of St. Paul, yung kanyang obispo, magbigay ng celebrate or certification. Pangalawa, yung parish priest na kung saan gusto magmimisa, ay examine na ng mabuti. Yes. Hindi niya pahintulutan. Tsaka kayong mga parishioners, do not be gullible. Kayo agad maniniwala. Marami ngayong mga gumagawa niyo, panoopan ng ating Panginoong Kristo. Ay, opo, mga false Maraming prophets. false prophets. Oo. Delicate. O kasi tayo yung mga Katoliko, masyado tayong marami. Hindi natin alam kung sino yung kung tunay. sino yung tunay na pari o hindi. Kaya kailangan mayroong ID. Tayo kasing mga Kapampangan din pag sinabing pare. Oo. Ay, oo. Ay, among kayo, nina po kayo, mahal kayo. Nanapumburi. Totoo Dati pa yan nangyayari. Actually, yung uncle ko dati naging ganon. May nagsabi, kasi may uncle po ako na pare. Supposedly, missionary yan religious. Lumalakad daw sila, nagsosolicit. Di umabot sa amin. At that time, paano magsosolicit yung uncle ko? Nasa India, nandun yung assignment. talaga. Hindi lahat kami, paano yan? So, hindi lang po yan ngayon. Laging nangyayari naman So, careful po tayo. So, bago tayo tapos, hingi tayo ng special blessing sa ating surprise visitor. No? O magpe-prayer muna tayo o siya na lang. Oo, Yung kanyang blessings. Ay, one of you will pray. Sige po, muna yung closing prayer ni Sister Karen. I-ano na natin. Mhm. Lord Jesus, you open wide the door of our house and you bid us to enter confidently that we may worship you in spirit and truth. Help me to draw near to you with gratitude and joy for your great mercy. May I always revere your word
and give you acceptable praise and worship. Amen. Amen. Okay, so si Apong Seto po, bibigyan tayo ng special blessing. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na binigay mo sa amin para may proklama namin huli ang inyong mabuting balita sa 91.9 Bright FM sa aming friends tayo, no, sa istasyon na ito. Masmasan mo po ang may-ari ng istasyon na ito at ang aming mga technicians dito, mga kasama namin sa booth, si Daisy, si Karen, James at si Bernadette. Nandito po sila. Paspasan mo rin si Father Pep, Panginoon, na sana po kami ay magiging maliit mong instrumento na yung aming pamumuhay ay maging senyal ng inyong adbyento, ang inyong pagdarating. Sa pangalawang linggo po, sa pagkatapos ng Christ the King ay panahon na ng adbyento, ang aming paghihintay, ang paghahanda sa pagdating ng aming Panginoon, sa pangalawang pagdating niya. At the same time, Panginoon, ito ay isang paghahanda at paggugunita sa unang pagdating mo dito sa mundong ito. Kaya po, kami sanang lahat ng inyong mga tagasunod ay ihanda namin ang buhay namin at magkakaroon kami ng tunay na regalo ng konbersyon. Magbabalik ang loob namin sa iyo at lalo-lalo na bigyan mo ng lakas na loob yung mga biktima ng kalamidad, biktima ng biolensya, sa giyera, sa iba't-ibang sulok ng mundo. At yung mga minorities na inusig nila, Panginoon, bigyan mo ng katatagan na loob ang mga Kristiyano na ipinapersecute nila sa iba't ibang bansa. Bigyan mo sila ng katatagan ng kalooban, katapatan, at tunay na malakas na pananalig sa iyo. Ito po yung aming inihiling sa pamamagitan ng Kristo ng aming Panginoon. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain ko ng Panginoon Diyos, Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Ako rin po, maraming salamat po sa ating special na bisita po ngayon. Ang tinatawag natin na si Apong Seto, ang ating Archbishop Emeritus. At tayo po ay nagagalak na nakasama natin ngayon. Magpaalam na. Emeritus, gusto sabihin wala nang trabaho. Hindi po tayo mawawalan ng trabaho. Mas maraming trabaho. Pero kung ano po yung gusto niya. Oo, totoo yun. No? Basta't kami po nandito pa rin sa tabi ninyo, sa likod ninyo, kung ano po kaya namin itulong pa sa inyo, sabihin lang po ninyo at kami nandito po. Ano po? Sige. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pakikisama sa aming mga kabarkadahan ngayong gabi, sa ating mga station managers and engineers. Ito po si Karen. Ito po si James. Ito po sa Bernadette. Ito po si Sister Daisy, ang tinatawag na go-go girl po sa Friday ni Among Pep. At saka ako po ay nagpapasalamat sa ngalan ni Father Pep at ni Sister Son sa inyong pakikinig sa isang oras na naman po na mabungang pag-uusap. Nagpapasalamat po kami sa mga nakikinig at saka sana po magkita-kits ulit tayo next week, no? Monday, sa buong week again. So maraming salamat. Good night and God bless you all. Happy weekend. Salamat po. God bless you.